Sa mahigit isang siglo ng paglalakbay sa kalsada, mula sa mga lumang auto truck ng Iriga, hanggang sa mga modernong bus na bumabaybay sa Luzon, Visayas, at Mindanao, iisa lang ang pangalan na naging saksi sa pagbabago ng transportasyon sa Pilipinas. Isang kumpanyang lumaban sa digmaan, bumangon sa pagbagsak, at patuloy na naglilingkod sa kabila ng krisis. Kilalanin natin ang kwento ng Philtranco, ang pinakamatandang bus company hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Asya. Ngunit bago ito naging Philtranco, dumaan muna ito sa mahaba at makasaysayang paglalakbay. Mula sa Alatco, naging bahagi ng Pantranco at kalaunay naging simbolo ng koneksyon ng bawat isla ng bansa. Ito ang buong kasaysayan ng Philtranco Service Enterprises Incorporated, isang kwento ng tagumpay, pagbagsak, at muling pagbangon. Noong July 1, 1914, isang bagong yugto sa kasaysayan ng transportasyon sa Pilipinas ang isinilang. Sa bayan ng Iriga, Camarines Sur, isang Amerikanong sundalo na nagngangalang Albert Louis Aumann, kasama ang kasamang si Max Blaus, ang nagtayo ng isang maliit na kumpanya ng transportasyon. May isa lang silang sasakyan, isang auto truck, at pinangalanan nila ang kumpanya bilang Alatco, o A.L. Aumann Transport Company Incorporated. Ang unang ruta ng Alatco, mula Iriga patungong Naga. Mabilis na lumago ang negosyo. Hindi nagtagal, lumawak ang operasyon ng Alatco sa mga bayan ng Camarines Norte, Albay, at Sorsogon. Ang Alatco ang naging kauna-unahang pangunahing tagapaghatid ng transportasyon sa rehiyon ng Bicol na nagbukas ng koneksyon sa mga dating liblib na bayan. Ngunit pagsapit ng 1942, dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig, natigil ang operasyon. Muli silang nagbukas noong 1945 gamit ang mga surplus na truck mula sa US Navy, ngunit hinarap nila ang matinding kompetisyon at problema sa maintenance. Noong 1949, binili ng mga tagapagmana ni Don Nicasio ng Maynila ang Alatco. Nagpasok sila ng bagong kapital at sinimulan ang dieselization program, pinalitan ng mga sasakyang gumagamit ng gasolina ng mas matipid at matibay na diesel engines. Pagsapit ng 1952, mayroong 400 bus units ang Alatco na nakabase sa Iriga. Mayroon din silang mga maintenance shops sa Daet, Naga, Legazpi, Tabaco, Sorsogon, at Irusin. Noong 1953, lumawak ang sakop ng Alatco papuntang Quezon Province. Pinagsama nila ang operasyon ng tatlong maliliit na bus companies at itinaguyod ang Eastern Tayabas Bus Company o ETBCO sa pamumuno ni Ramon Soler. Kalaunan, ang Eastern Tayabas Bus Company o ETBCO ay pumasok sa isang 5 taong lease agreement sa Laguna Tayabas Bus Company o LTBCO. Noong 1971, parehong Alatco at ETBCO ay binili ng Mantrade Group sa pangunguna ng mga pamilyang Lopa at Cojuangco. Pinagsama nila ang dalawang kumpanya sa ilalim ng isang bagong pangalan, Pantranco South Express Incorporated bilang katapat ng Pantranco North. Ngunit sa pagpasok ng 1973, dahil sa pandaigdigang krisis sa langis at mga problema sa infrastruktura, halos bumagsak ang operasyon ng Pantranco South Express Incorporated. Nagpatuloy pa rin ang serbisyo kahit sa baha, masamang kalsada, at kakulangan ng pondo, pero hindi na kinaya. Noong 1974, ang mga creditors ng kumpanya ang siyang pumalit sa pamamahala at sinimulan ng Corporate Rehabilitation Program. Sa ilalim ng bagong pamunuan, pinalawak ng Pantranco South Express Incorporated bilang katapat ng Pantranco North ang operasyon nito. Nagdagdag sila ng mga ruta sa mga isla ng Catanduanes, Samar, at Masbate, gamit ang pakikipagtulungan sa mga ferry operators. Noong 1978, nagsimulang bumiyahe ang kanilang mga air-conditioned coaches sa mga rutang patimog. Noong 1980, pinalawak pa ang kanilang serbisyo sa cargo at freight at inilipat ang kanilang punong tanggapan sa kasalukuyang lokasyon sa Pasay City. Pagsapit ng 1981, naabot ng Pantranco South Express ang buong Eastern Visayas kabilang ang Leyte at Samar. Nagsimula rin silang mag-operate ng mga pasahero at cargo ferry sa pagitan ng Matnog, Sorsogon at Allen Northern Samar. Noong 1982, nagpakilala sila ng Royal Class buses, air-conditioned, may toilet, at may VCR. At sila rin ang unang bus company sa bansa na nag-computerize ng kanilang operations. Noong 1984, formal na pinalitan ng pangalan ng kumpanya. Mula Pantranco South Express Incorporated ay naging Philtranco Service Enterprises Incorporated na. Noong 1986, isinagawa ng Philtranco ang makasaysayang Luzbi-Mindaron, isang Transport Philippine Bus Ferry Operation na tumawid mula Luzon hanggang Mindanao. Mayroong 7 ferryboat operations ang Philtranco na nag-uugnay sa Matnog at Allen, Liloan at Surigao City. Noong April 1999, binili ang Philtranco ng Penta Pacific Realty Corporation sa pamumuno ni Jose Alvarez. Agad silang bumili ng 80 bagong unit ng bus na may halagang 250 milyon pesos. Noong June 2000, inilunsad ang 29-seater Gold Service Bus na may sariling coach stewardess, parang nasa eroplano ang serbisyo. Noong June 1, 2001, pinasimulan ng Philtranco ang passenger check-in at baggage tag system. Pattern ito sa airline system para sa seguridad at kaginhawaan ng mga pasahero. Noong 2004, inanunsyo ang 4 billion pesos investment plan para sa bagong bus, ferry boats, at mga terminal.
Layunin nitong mapalakas ang koneksyon ng Luzon, Mindoro, Panay, Negros, at Mindanao. Noong 2007 nagbukas sila ng Daily Manila to Clark at Clark to Manila trips bilang suporta sa Clark International Airport. At noong 2010 inilunsad ang Philtranco Airbus 380 Deluxe service na may 26 reclining seats na may leg rest, flat screen TVs, surround sound, onboard comfort room, at mas maayos na biyahe papuntang Naga at Legazpi. Noong 2014, dahil sa kautusan ng LTFRB na i-phase out ang mga lumang bus na higit 15 years na, tinanggal ng Philtranco ang kanilang MAN Modulos at SR Expos at pinalitan ng SRUD trucks PKBs, Daewoo BF106, BS106 at Penta Moduliners. Ginhawa ito bilang bahagi ng kanilang centennial celebration. Noong 2016, nakipagsanib puwersa sila sa Archipelago Philippine Ferries Corporation at sa affiliate nilang Jamliner upang mas mapalawak ang modernong sistema ng transportasyon sa buong bansa. Layunin nilang makabuo ng 1,000 unit ng fleet para sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Ngunit pagdating ng 2025, pansamantalang tumigil ang operasyon ng Philtranco at Amihan Bus Lines Incorporated dahil sa problema sa pananalapi. Pero matapos lang ang ilang buwan na pagtigil ng operasyon dahil sa kinaharap nilang problema sa pananalapi, kalaunan ay nakabalik din sa biyahe kasama ang kanilang kaanib na kumpanyang Amihan Bus Lines. Muling bumalik ang kanilang serbisyo mula Luzon, patungong Visayas at Mindanao. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paglalakbay bilang isa sa pinakamatatag at pinakamatagal ng bus company sa buong Pilipinas. At yan ang kwento ng Philtranco.